Magandang umaga mga kaibigan. So tignan nyo pala ito. Kahapon ay pumunta kami diba ng South at kumuha ng mga motor. So ngayon ay pupunta naman kami ng North. Kasi meron daw dong unit naman. Sabi sa akin, Yamaha Aerox daw na version 1. So mura lang daw ito. Kaya syempre, bilang tao na gustong gumata sa iba, pupuntahan natin agad ito. So habang nagbabiyahe kami, ginutom yung mga kasama ko. Kaya syempre, papakainin natin sila ng konti. Tapos patatrabuhin ng marami. Ganon tayo kasama. So ayun nga guys no. Dito ay dumating na kami ng Victorias. Medyo malayo sa amin ito. Mga 4 to 5 cities away ata ito. So dito gumilid kami. Tapos chinek ko na yung unit nila. Ito yung Yamaha Aerox 155 version 1 nila. So syempre, tulad ng dati, ang unang gagawin ng buy and seller ay gagawin ko na yung step 1 ko. Hahanapan ko lahat ito ng pwede kong sabihin sa kanila para makapagtawad tayo ng marami. Kunwari, sobrang sela natin para syempre makuha natin ito ng mura at mabenta ng mahal ulit. So habang chinecheck ko yung unit nila, ay dinidistract ako ng kasama ni sir. Kinakausap niya ako. Sinasabi niya sa akin na sobrang ganda daw ng unit na ito. Kasi daw hindi daw ito masyadong nagamit. At sa presyo daw na binigay nila ay sobrang okay na ito. Pero di niya alam, hindi ako nakikinig sa kanya. Kasi yung nasa isip ko, kung ano yung pwede kong ituro dito para mas mapababa ko yung presyo at magatasan ko sila. So after ko ma-check lahat, syempre, marami akong sinabi sa may-ari. Konti lang naman yung issue nito at sobrang minor lang naman. Pero pinapa-feel ko sa kanila na parang major yung issue nito. Para for example, pag ayaw nila magpatawad, edi ka-cancel ako. Pero anyway guys, binigay ito ni sir sa tawad na gusto ko. At ito, ikakarga na namin yung unit niya. So dito, habang kumakarga yung mga kaibigan ko at sila ni sir, ay naisip-isip ko. Sobrang layo ng pinunta namin dito at isang unit lang yung makukuha namin. So syempre, naganap ako ng i-chat pa at dito, may nahanap ako. Raider 150 ay ito. Nung isang araw, puro Raider 150 ay din yung nakuha natin at magkaparehas ito ng itsura. Pero ito guys, medyo mas marami lang yung accessories na nakalagay. Kaya syempre, ano pa bang akin gagawin? Kundi yung step 1 ulit eh. Dito medyo wala akong nakitang issue sa unit ni sir. Kasi sobrang baba pa ng odo nito. Nasa 12,000 plus pa lang. Tapos yung accessories, sobrang dami. Kaya syempre, nahirapan ako. Sabi ko, ano ba pwede kung gawin para maloko yung tao na tuman? Buti na lang naalala ko, meron pa pala akong step na pwedeng gagawin. Ang tawag ko sa step na ito, pag ayaw mo ibigay yung tawad ko, uuwi ako. So ayun, kaya konting pangloloko lang kay sir, ay nadala naman siya. Buti at meron akong kasamang nagsasalisi sa kanya. So dito, babayaran ko na siya. Binigay niya sa akin ito ng mura. Kaya syempre, ibebenta natin ito ng mahal. So dito ay kakarga na namin. Tapos pupunta kami sa mga shop ng kaibigan ni sir. Kasi doon meron pa siyang mga upgraded na parts na ipapadala sa akin. Mga RCB na parts, mga accessories lang. Kaya syempre, kukunin ko lahat ng ito. Pwede ko pa kasing ibenta yan. So dito ay bumaba na si Zoro. Tapos kinuha niya yung mga parts na natira doon. So sabi ko, grabe yung init dito. Pagkatapos nito, uwi na dapat kami. Tapos bigla kong naalala, nadadaanan pala namin si Sticker Monkey. Yan yung kaibigan ko na nag-i-install din ng sticker. Pareho kami ng business, nag-i-sticker din tsaka tarpaulin yan. So after namin duman kay Sticker Monkey, dito may nagkabanggaan pa oh. Tapos nito, kukuha pa ako ng mga ink tsaka tarpaulin para sa shop ko. So ito, dahil medyo marami yung ginawa nila, papakainin natin ulit sila. Syempre kakain din ako. So dito ay kumuha na ako ng mga tarpaulin at ikakarga na to sa pick up natin.
Tapos after nito, ay syempre, uuwi na tayo. I-detail ko na yung mga motor na pinamili ko. Tapos ibebenta ko lahat ng ito ng mahal. So kung interesado kayo, ay PM nyo lang ako.